tapos na ang mainit na sandali sa aming dalawa. Heto ako ngayon tulala habang nakatitig sa kawalan, hindi ko akalain na sa pangalawang pagkakataon, muli kong ipagkaloob ang sarili ko sa lalaking hindi ko naman pwedeng ipaglaban. Narinig ko ang mahinang paghilik nito, dahan-dahan akong bumaling papunta sa kanya at kita ko kung gaano ito kapayapa habang natutulog sa tabi ko, may ngiti na nakaguhit sa labi nito na siyang lalong nagpapahirap sa nararamdaman ko ngayon. Akmang itataas ko ang kamay ko sa gawin nito para haplusin ang kanyang pisngi nang biglang nagbago ang isip ko. Dahan-dahan akong napailing at padaostos na lumayo sa dito. Kailangan ko nang makaalis sa lugar na ito bago pa siya magising, isang malaking kasalanan ang nangyari sa amin at hindi na dapat maulit iyon. Mabuti na lang at nakababa ako ng kama na hindi man lang ito nagigising. Tinitigan ko ito sa mukha kasabay na sunod-sunod na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Kung pwede nga lang na manatili ako sa tabi niya, kaya lang hindi talaga pwede. Tama nang ako na lang ang masasaktan, huwag lang ang pamilyang nagpalaki sa akin, pati na din ang babaeng walang ibang ipinakita sa akin noon kundi kabutihan. Iginala ko ang aking paningin sa paligid. Masakit man ang buo kong katawan, partikular na ang aking pagkaababae, tiniis ko iyon. Isa-isa kong pinulot ang aking mga kasuotan na nagkalat sa sahig. Napakunot pa ang aking noo ko nang hindi ko mahanap ang damit kong dress na hinubad ni Charles kanina. Shit! Nasa sala pala. Doon niya ako hinubaran kanina, hindi ko maiwasang bulong at kaagad na isinuot ang underwear ko. Akmang lalabas na sana ako ng kwarto nang mapansin ko ang shirt na hinubad kanina ni Charles. Kaagad ko iyong isinuot at mabilis na lumabas ng kwarto nito. Diretso akong naglakad papuntang sala para hanapin ang damit ko. Hindi ko maiwasan na mapangiti ng kaagad na tumampad sa mga mata ko ang dress na nahubad kanina na maayos na nakatupi at nakaptong sa sofa. Akmang kukunin ko na iyon nang may biglang nagsalita. Mabuti naman at lumabas ka din ng kwarto. Hindi ko akalain na dito lang pala kita matatagpuan. Para akong ipinako sa aking kinatatayuan nang marinig ko ang boses na iyon. Kaagad na akong nakaramdam ng matinding kaba habang dahan-dahan na lumingon. Mamama, halos pabulong kong wika. Nagulat ako nang mapansin itong prenteng nakaupo sa kabilang bahagi ng sofa at direktang nakatitig sa akin. Francine, hindi ko akalain na ganito pala katigas ang ulo mo. Hindi ko akalain na magagawa mong patulan ang taong simula bata palang isinaksak na namin sa utak mo na kapatid mo, wika nito. Baka sa boses nito ang tinitimping galit, kaagad naman akong napayuko, parang gusto ko nang lumubog mula sa kinatatayuan ko dahil sa matinding hiya. Hindi ko akalain na nagpalaki pala ako ng ahas. Ano ba ang nagawa naming kasalan sa iyo at nagawa mong traidurin kami ng ganito? Lahat naman ng klaseng pagmamahal at pag-aaruga ibinigay namin sa iyo Ano pa ang kulang? Sabihin mo sa akin, ano pa ang kulang, Francine, galit na sigaw ni Mama. Kita ko sa mga mata nito ang sakit na nararamdaman. Hindi ko naman maiwasan na mapaiyak. So sorry, sagot ko kasabay ng pagyuko, naramdaman ko na din ang sunod-sunod na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Sorry. Iyan lang ba ang masasabi mo ngayon? Sa palagay mo ba mabubura ng sorry lahat ng kasalanan na ginawa niyo ni Charles? Na ginawa mo? Ha, Francine? Galit na wika nito. Lalo naman akong nakaramdam ng matinding guilt. Bakit niyo ito nagawa? Kailan pa, Francine? Kailan pa? Humahagulhol na tanong ni Mama Ash. Lalo naman akong nilamon ng matinding konsensya. Hindi ako nakasagot. Sumagot ka. Sabihin mo. Kailan pa kayo nagkaroon ng relasyon ni Charles? Kailan pa kayo nagkaroon ng relasyon ng anak ko? Tanong nito. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang galit sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Kung talagang marunong kang tumanaw ng utang na loob, nakikiusap ako sa iyo, tama na. Ikaw na ang lumayo kay Charles, wika nito. Hindi ako nakasagot. Masakit man na tuluyan kang mawala sa amin, wala akong pagpipilian. Mas mahalaga sa akin ang dignidad ng pamilya ko. Ng mga anak ko, lalo na si Charles, may asawa na siya, lubayan mo na sana siya, Francine. Wika nito kasabay ng may kung anong dinukot sa kanyang bago. Naglakad ito papunta sa harap ko at iniabot sa akin ang isang white envelope. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Nagtatanong ang mga matang, tumitig ako kay Mama Ashley. Tseke ang laman ng sobrang iyan. Aasahan kong lalayo ka na sa amin at hindi na magpapakita kahit kailan.
Sa ginawa mong ito, hindi na kaya ng sistema. Kung naituring pa kitang anak, wika nito. Parang bomba. Naman iyon na sumabog sa pandinig ko. Hindi ko. Akalain na maririnig ko iyon sa isang tao na walang ibang ipinakita sa akin kundi puro pagmamahal. Ma! Please! No! Maawa kayo. Huwag niyo po akong kamuhian ng ganito. Please, wika ko at akmang hahawak sa kanya nang bigla itong umilag. Inihagis nito sa harap ko ang white envelope at unti-unti iyong nalaglag sa sahig. Hindi naman ako makapaniwalang magagawa ito ng taong ni hindi ko man lang nakitaan kung paano magalit sa akin noon. Lubayan mo na ang anak ko. Huwag mong sirain ang kanyang kinabukasan, wika nito sa akin. Muli itong naupo sa sofa kasabay ng pagpunas ng luha sa kanyang mga mata. Sinulyapan ko pa ang puting sobre na nasa sahig, kinuha ko ang dress ko, pati na din ang aking bag. Magbihis ka muna bago ka umalis. Huwag kang magdadala ng mga bagay-bagay na pag-aari ng anak ko. Malamig na wika nito sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapapikit. Pigil ko din ang sarili ko na huwag umiyak ng malakas. Dali-dali akong tumalikod para pumasok sa loob ng banyo. Mabilis kong isinuot ang aking dress at nagmamadaling lumabas ulit. Hindi na nga ako nag-abala pang tingnan ang sarili ko sa salamin. Ang gusto ko lang naman ngayon ay makaalis sa lugar na ito. Gusto kong makalayo sa galit na titig sa akin ngayon ni Mama Ashley. Sa pagbalik ko sa sala, kaagad kong napansin ang tahimik na pag-iyak ni Mama. Parang biglang nadurog naman ang puso ko dahil sa nasaksihan. Muling tumulo ang luha sa aking mga mata dahil sa guilt. Aalis na po ako, ma, malumanay kong wika sa kanya. Nag-angat ito ng tingin at direkta akong tinitigan sa mga mata. Kunin mo ang sobre na ibinigay ko sa iyo kanina. Para sa iyo talaga iyon. Para makapag-umpisa ka na ng panibagong buhay. Wika nito sa akin. Naglakad ako papunta sa kinatatayuan ko kanina at pinulot ang white envelope. Naglakad ako papuntang center table at inilapag iyon, kaya ko na pong mabuhay na wala ito. Salamat po sa lahat ng pagmamahal at pag-aaruga na ibinigay niyo sa akin. Sagot ko sa kanya, muli akong naluha. Gusto ko sana itong yakapin kahit sa huling sandali lang. Pero alam kong hindi na dapat. Wala na akong karapatan pa para gawin iyon. Naramdaman ko ang muli nitong pagtitig sa akin. Sorry po sa mga nangyari. Alam ko din po na hindi sapat ang simpleng pasasalamat sa ginawa niyong pag-aaruga sa akin simula noong bata pa ako. Pero palagi niyo pong tandaan. Mahal na mahal ko po kayo. Sa poder niyo po naranasan ang magkaroon ng kumpletong pamilya na alam kong hindi ko na mararanasan pa sa tanang buhay ko. Muli kong wika at nagmamadali ng naglakad patungo sa pintuan. Pinihit ko ang seradura niyon at kaagad na bumukas. Sinadya talaga siguro ni Mama Ash na huwag nang i-lock iyon para malaya na akong makalabas. Masakit man sa kaoban, hindi na ako lumingon pa. Tuluyan na akong lumabas sa loob ng unit ni Charles. Sa lalaking mahal na mahal ko at alam kong hanggang alaala na lang ang kung anuman ang mga namagitan sa amin. Patuloy ang pagtulo ng luha sa aking mga mata habang hinihintay ang pagbukas ng elevator. Hindi ko man lang naisip na sa ganitong paraan lang pala matatapos ang ugnayan ko sa mga Sebastian. Sobrang sakit sa kalooban at hindi ko alam kung kaya ko pa bang maging masaya sa pagdaan ng panahon. Tama nga siguro ang sinabi ni Dominic. Hindi kami maswerte sa pag-ibig at nasa dugo na namin iyon. Kahit gaano pa kasakit, wala akong choice kundi pilitin na tanggapin ang lahat. Siguro, magiging katulad din ang kapalaran ko sa tunay kong ama. Sa Neverland na din siguro ako tatanda. Katulad niya, hindi na din siguro ako babalik pa ng Pilipinas. Gusto kong makalimot. Gusto kong tuluyan ng talikuran ang naranasan kong kasawian sa bansang ito. Kinapa ko ang cellphone ko sa loob ng aking bag, diretso akong nag-dial sa number ni Dominic. Alam kong nag-aalala na ito sa akin. Tiyak na pinapahanap na ako nito. Pagsagot pa lang nito sa aking tawag, ang aalala nitong boses ang kaagad na bumungad sa pandinig ko. Hindi ko naman maiwasan ang maluha. Pakiramdam ko bigla akong nagkaroon ng kakampi. Dom, pwede ba, hindi ko na nasambit ang susunod kong sasabihin. Impit na akong napaiyak dahil sa sobrang sama ng loob na nararamdaman. Aaminin ko na masyado akong nasaktan sa narinig ko kanina kay Mama Ashley. Franz, easy lang, susunduin kita dyan. Send ang exact location mo.
Huwag ka nang umiyak. Darating agad ako, sagot nito. Baka sa boses nito ang pag-aala. Okay, salamat Dom, maikli kong sagot kasabay ng pagbukas ng pintuan ng elevator. Inoff ko ang tawag kasabay sa pag-send ng location ko sa kanya bago ako tuluyang sumakay sa loob ng elevator. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Ayaw kong makita ako ni Dominic sa ganitong sitwasyon. Tiyak na mag-aalala lalo iyon sa akin. Pagkabukas ng elevator kaagad akong lumabas. Nagulat pa ako nang may biglang tumawag sa pangalan ko. Francine, tawag nito. Kaagad kong inilibot ang tingin sa paligid. Tumampad sa mga mata ko si Ate Micaela. Nagmamadali itong naglalakad palapit sa akin. Can we talk? Tanong nito sa seryosong tono ng boses. Tinitigan ko ito. Pilit kong binabasa ang nararamdaman nito para sa akin. Gusto kong malaman kung galit din ba ito sa akin o hindi. Ay ate. Sorry, sagot ko sa bayu ko. Narinig ko pa ang marahan nitong pagbuntong hininga bago sumagot. Franz, alam kong mabait ka. Sorry din sa mga nangyari pero legal wife na ako ni Charles. Gusto ko din ng tahimik na buhay habang kasama siya, sagot nito. Unti-unti akong nag-angat ng tingin at tinitigan ito. Buntis ako, muling wika nito. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi nito. Gusto kong bigyan ng kumpletong pamilya ang baby na nasa sinapupunan ko. Gusto ko ng tahimik na pagsasama namin kaya kung talagang iginagalang mo ako bilang ate Mika mo pwede bang dumistansya ka muna sa amin, muling wika nito habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Pakiramdam ko biglang nadurog ang puso ko. Ang sakit. Grabeng parusa ito. Buntis siya. Buntis si Ate Micaela? Kung ganoon bago sila ikasal may nangyari na sa kanila? Paanong nangyari iyon? Ang alam ko hindi sila magkastindo. Saksi ako sa mga bangayan nilang dalawa noon pa. Kung ganoon matinik nga talaga sa babae si Charles. Walang pinapalagpas na kahit sino. Kahit na ang anak ng matalik na kaibigan ng kanyang pamilya pinatos pa. Asahan mo iyan ate. Simula ngayon hindi mo na ako makikita pa na aali-aligid sa kanya. Pasensya na po kayo sa mga nangyari, nakayuko kong sagot kasabay ng paghakbang palayo sa kanya. Muling tumulo ang masaganang luha sa aking mga mata. Franz, I am sorry. Maganda ka at alam kong makakatagpo ka din ng lalaking para sa iyo. Pahabol na wika nito bago ako tuluyang nakalayo sa kanya. Impit na lang akong napaiyak sa sinabi nito. Muli ko itong nilingon at napansin ko na nagmamadali itong naglakad papasok ng elevator. Siguro pupunta siya sa unit ni Charles. Sa bagay, asawa siya ni Charles at may karapatan siya sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa mga Sebastian. Ilang saglit pa akong nanatili sa halway. Pati ang paghakbang kinatatamaran ko na. Tagos hanggang kaluluwa ko yata ang sama ng loob na nararamdaman ko ngayon. Saktong pagkalabas ko ng building may humintong sasakyan sa harap ko. Kaagad na bumaba si Dominic at nilapitan ako. Napansin ko din ang sunod-sunod na pagbaba ng mga kasama nito para siguro secure kung safe ba ang boss nila sa lugar na ito. Tingnan pero alam kong gusto lang nilang masiguro ang kaligtasan ng Arno nila. Tumango lang ako sa tanong nito at naglakad na patungo ng kotse. Nakabukas na iyon habang nakatayo doon ang isa sa mga bodyguard ni Dominic. Franz, kaagad pa akong napalingon nang may tumawag ng pangalan ko. Tumampad sa paningin ko ang nag-aalalang mukha ni Charles. Mabilis ang hakbang na naglalakad palapit sa akin, habang nakasunod sa kanya sila Mama Ash at Ate Micaela. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Parang gusto kong maglupasay at umiyak ng umiyak. Gusto kong lapitan ito at yakapin. Pero hindi na pwede. Hindi na maaari. Dom. Let's go, wika ko at nagmamadali ng sumakay sa loob ng kotse. Kaagad naman sumunod si Dominic sa akin at bago pa tuluyang nakalapit sila Charles, umusad na ang kotse na sinasakyan namin. Muling pumatak ang luha sa aking mga mata. Habang nasa bayahe wala pa ring tigil ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Tahimik na tumatangis ang kalooban ko dahil sa sobrang sama ng loob na nararamdaman. Kung hindi ko lang naisip na naghihintay pala ang tunay kong ama pag-uwi ko ng Netherlands, parang gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Malaking bahagi ng pagkatao ko ang naging bahagi na ng mga Sebastian. Malaking bahagi ng puso ko ang inangkin na ni Charles. Sana lang malagapasan ko ang lahat ng ito.
Sana lang maka-moved on kaagad ako sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Hindi ka pa bababa, nagulat pa ako nang biglang nagsalita si Dominic, tahimik ito buong biyahe at ngayon lang ulit ito nagsalita. Hindi man ako nakatingin sa kanya, alam kong nakatitig ito sa akin ngayon. Wala sa sariling inilibot ang tingin ko sa paligid. Nandito na pala kami sa malawak na bakuran ng lugar kung saan na ako ngayon nakatira. Hindi ko man lang namalayan ang pagdating namin. What happened? Bakit ka umiiyak? Muling tanong nito. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito, kaya naman hindi ko malaman kung nagagalit ba ito o naiinis sa akin. Nothing, sagot ko at mabilis na bumaba ng kotse. Hindi ko din namalayan na nakabukas na pala ang pintuan ng kotse kanina pa. Isa marahil sa mga bodyguard ni Dominic ang gumawa noon. Gusto mo bang gantihan sila sa pagpapaiyak nila sa iyo? Akmang papasok na ako sa loob nang muling nagsalita si Dominic. Nakalabas na din ito ng kotse habang seryoso na ang mukha na nakatitig sa akin. Napakurap ako ng makailang ulit bago sumagot. Don't dare. Malaki ang utang na loob ko sa kanila at huwag kang gumawa ng mga bagay na ikakapahamak nila, sagot ko. Kaagad ko naman napansin ang pagtaas ng kilay nito. Katunayan na hindi ito sang-ayon sa sinasabi ko ngayon. Martyr. Hindi ka dapat makaramdam ng awa sa mga taong nanakit ng damdamin mo, sagot nito. Dom, please, ayos lang ako. Hindi solusyon ang pagganti para maging masaya, sagot ko. I don't think so. Tandaan mo, Francine, walang sino man ang pwedeng manakit sa atin. Isa kang De La Fuente at matuto kang lumaban, sagot nito. Hindi na ako nagulat sa sinabi ni Dominic. Kaya siguro sanay ito sa karahasan dahil sa ganoong mindset. Normal lang na masaktan ang isang tao. Makakalimutan ko din siguro ang sakit ngayon. Makakapag-moved on din siguro ako, sagot ko sa kanya. Tinitigan niya muna ako bago sumagot. Kapag nasa Netherland na tayo, huwag mong ipakita kay grandpa na malungkot ka. Na umiiyak ka. Tiyak na hindi iyon basta upo lang at panonoorin ka habang nagdurusa. Kung demonyo ako, mas demonyo siya, sagot nito at nagpatiuna ng naglakad papasok ng bahay. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Nagising ako na wala na sa tabi ko si Francine. Noong una akala ko nasa banyo lang siya, kaya muli akong bumalik sa pagtulog. Alam kong hindi siya makakalabas dito sa kondo dahil hindi naman basta nabubuksan ang pintuan noon. Hindi niya alam kung ano ang code at talagang itinago ko ang susi, kaya tiwala akong nasa paligid lang siya at hindi siya makakalayo sa akin ulit. Wala akong balak na ibalik pa siya kay Dominic. Akin lang ang babaeng mahal ko at gagawa ako ng paraan para mailayo siya sa lugar na ito. Kung kinakailangan na dalhin ko siya sa liblib na lugar na walang sino man ang nakakilala sa amin, gagawin ko. Ang importante sa akin ay ang makasama siya habang buhay. Hindi ko na namalayan na napahimbing ulit ako ng tulog. Nagising ulit ako na wala pa rin si Francine sa tabi ko. Inaantok man dahil ilang araw din akong walang maayos na tulog, dahan-dahan akong bumangon ng kama. Nagsuot ng damit at naglakad patungo sa banyo para tingnan kung nandoon ba si Francine. Wala ito doon, kaya naman nagpasya na akong lumabas ng kwarto. Tinatawag ko pa ang pangalan nito habang inililibot ang tingin sa paligid. Francine! Francine, nasaan ka? Paulit-ulit kong wika. Nagulat pa ako nang pagbaling ko ng tingin sa sofa, napansin ko si Mama Ashley. Tahimik itong nakaupo habang nakatitig sa akin. Namumula ang mga mata nito at mukhang galing sa pag-iyak. Hindi ko maiwasan makaramdam ng takot. Ni sa hinagap hindi ko akalain na pupunta si Mama ngayon dito sa unit ko. Ma! Nasaan si Francine? Kaagad kong tanong at naglakad palapit dito. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Muling inilibot ang tingin sa paligid at nadismaya lang ako dahil hindi ko man lang nakita si Francine sa paligid. Wala na ang kanyang bakas at mukhang nakaalis na. Charles, bakit? Bakit kailangan niyo pang gumawa ng paulit-ulit na pagkakamali? Tanong ni Mama Ashley. Hindi naman ako ganoon katanga para hindi alam ang ibig nitong sabihin. Nasaan si Francine? Pinaalis niyo po ba siya? Dismado kong tanong. Hindi ko na binigyang pansin pa ang tanong nito sa akin ngayon. Alam kong kapag papatulan ko ang sinabi ni Mama, mauwi lang sa pagtatalo ang lahat. Huwag mo na siyang sundan. May asawa ka ng tao at siguro naman makikinig siya sa mga sinabi ko sa kanya kanina, seryoso nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na mapatiim bagang dahil sa sinabi nito.
Anong ibig niyong sabihin? Naguguluhan kong tanong. Pinaintindi ko sa kanya na huwag na siyang magpakita sa pamilya natin kailanman. Pinutol ko na ang lahat. Hinding-hindi na siya magiging bahagi pa ng pamilya natin habang buhay, seryosong sagot ni Mama. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng galit. Anong sabi mo? Ma, hanggang kailan kayo makikialam sa buhay ko, hindi ko maiwasang wika. Pigil ang sarili ko na ipakita dito kung gaano ako kagalit ngayon. Halos patakbo akong lumabas ng unit para sundan si Francine. Nagbabakasakali ako na hindi pa siya nakalayo. Saktong pagkapindot ko ng boton ng elevator bumakas iyon. Iniluwa si Mika at hindi ko na siya pinansin pa. Kaagad akong pumasok sa loob ng elevator at kaagad na pinindot ang ground floor button. Charles, ano ba ang ginagawa mo? Hindi mo siya pwedeng sundan at pigilan. Wika ni Mama Ashley. Hindi ko iyon pinansin. Inako pa rin siya at hangat maari ayaw kong mawala ang respeto na nararamdaman ko para sa kanya. Pasara na ang pintuan ng elevator nang biglang pumasok si Mama Ash. Kaagad naman sumundo sa kanya si Micaela. Hanggang kailan kayo makikialam sa buhay ko? Hanggang kailan niyo ako pahihirapan ng ganito? Hindi ko maiwasang wika habang pababa kami. Sinulyapan ko pa ang nakayukong si Micaela. Charles, anak, sana maintindihan mo na para sa iyo itong ginagawa namin. Wala kaming ibang gusto kundi ang maging maayos ka, sagot ni Mama Ashley. Kaagad naman akong umiling. Mapaayos or pinapahirapan niyo lang ako? Ilang beses ko po bang sabihin sa inyo na si Francine ang mahal ko? Kailan niyo po ba ako maintindihan? Sagot ko kasabay ng pagbukas ng elevator. Kaagad akong lumabas at iginala ang tingin sa paligid. Francine, hindi ko pa mapigilang sigaw. Umaasa ako na nasa paligid lang siya. Umaasa ako na hindi pa siya nakakalayo. Para akong tanga na umikot-ikot. Nilapitan pa ako ng guard at nagtanong. Sir, may hinahanap po ba kayo? Narinig kong tanong. May napansin ka bang babae? Maganda, mabuti at medyo matangkad, tanong ko kaagad dito. Saglit pa itong nanahimik bago tumingin sa labas. Nasundan ko naman iyon ng tingin at hindi ako makapaniwala. Si Francine, dahan-dahan na naglakad papunta sa nakaparadang sasakyan habang may lalaking nakasunod sa kanya. Francine! No! Huwag kang umalis, tawag ko pa at nagmamadaling naglakad palabas. Napansin ko pa ang paglingon nito bago mabilis na pumasok sa loob ng kotse. Kaagad naman sumunod sa kanya ang lalaking nasa likuruan niya lang kanina at bago pa ako nakalapit umarangkada na ang sasakyan palayo kasunod ng 3 kotse na nasa likuran nito. Mukhang hindi basta-bastang mga tao ang sumundo kay Francine. Wala na akong nagawa pa kundi ikuyom ang kamao na nasundan na lang iyon ng tingin. Hindi ko na din namalayan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Charles, sino sila? Sino ang sumundo kay Francine ngayon lang? Narinig ko pang tanong ni Micaela. Hindi ko iyon pinansin. Laglag ang balikat na muling pumasok ako sa loob. Diretso akong naglakad patungo sa elevator at sumakay. Bakit sumama si Francine sa taong iyon? Hindi ba siya mapapahamak? Ang dami nila, sambit naman ni Mama Ashley. Malungkot akong napangiti habang nakatitig sa kawalan. Pagkabukas ng elevator sa floor kung saan matatagpuan ang unit ko, mabilis akong lumabas. Pumasok sa loob ng unit ko at naglakad papuntang kwarto. Charles, let's talk. Nandito si Mika, hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Mama nang malungkot akong tumitig dito. Ano pa po ang pag-uusapan natin? Wala na, matapos na. Nangyari na ang gusto nyo, sagot ko. Pigil ko ang sarili ko na huwag tuluyan nag-umiyak sa harap nito. Kahit ina ko siya, ayaw kong ipakita kung gaano ako kahina ngayon. Na nagawa kong umiyak dahil sa isang babae. Kung alam lang nito. Sobrang sakit ng nararamdaman ng puso ko ngayon. Gusto kong sumigaw. Charles, anak, huwag ka naman sanang magalit sa akin, sa amin. Wala. Wala kayong ibang gusto kundi ang maging maayos ang kinabukasan ko. Wala kayong gusto kundi ang makita ako kung gaano ako nagdurusa ngayon, tanong ko. Alam kong bakas na sa boses ko ang tinitimping galit hindi lang sa kanila kundi pati na din sa mundo. Tulala naman na napatitig sa akin si Mama Ashley. Naglakad ako papunta sa mini wine bar. Kumuha ako ng isang bote ng alak at kaagad na nagsalin sa baso at diretsyong ininom. Sobrang sikip ng dibdib ko at tanging alak lang ang makakatulong para magamot iyon. Anak, huwag ka naman sanang ganyan.
Ginawa ko lang naman kung ano ang mas makakabuti sa'yo, muling wika ni Mama. Lumapit pa ito sa akin at hinaplos ang noo ko. Malungkot akong napangiti habang mahigpit ang pagkakahawak sa baso. Pwede bang iwan niyo muna ako, Ma? Gusto kong mapag-isa, sagot ko at muling nagsali ng alak sa baso. Mabilis naman inagaw ni Mama sa akin ang bote at inilayo iyon sa akin. Wala na mawala ng halaga ang buhay ko, wika ko kasabay na pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hindi naman ito nakaimik kaya muli akong nagsalita. Hindi ko alam kung nagiging masamang anak ba ako sa'yo. Hindi ko alam kung bakit ako pinaparusahan ng tadhana ng ganito, sabihin mo sa akin Ma, masyado bang matigas ang ulo ko? Wala ba akong kwentang anak para pati babaeng mahal ko gusto niyong ilayo sa akin, umiiyak kong tanong. Wala na akong pakialam pa kung anuman ang iisipin nito sa akin ngayon. Ang mahalaga sa akin ay mailabas ang nilalaman ng puso ko. Huminga muna ako ng malalim bago muling naglakad. Sa pagkakataon na ito diretsyo na akong pumasok sa loob ng kwarto. Inihiga ang pagod kong katawan at pumikit. Hindi ko alam kung paano paayusin ang buhay ko ngayon. Hindi ko alam kung may dapat pa ba akong ipaglaban. Wala nang kwenta ang lahat. Ang kaunting pag-asa na natira sa akin kanina habang kasama si Francine tuluyan ng naglaho. Wala na si Francine at alam kong kahit kailan hindi na ito babalik sa akin. Narinig ko pa ang mahinang pagkatok sa pintuan ng kwarto. Hindi ko iyon pinansin. Alam kong paulit-ulit lang naman ang pag-uusapan namin. Wala nang kabuluhan pa para ipaglaban ko ang gusto ko sa sarili kong pamilya dahil hindi din naman nila ako pakikinggan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Sakay ng private jet ng mga De La Fuente, malungkot akong nakatanaw sa kawalan. Muling sumagi sa isipan ko si Charles. Kumusta na kaya siya? Simula nang may nangyari sa Armin sa kondo, wala na akong naging balita patungkol sa kanya. Sa bagay, iniiwasan ko na din naman iyon. Masyado nang masakit para sa akin ang inga nangyari. Alam ko sa sarili ko na walang patutunguhan ang lahat-lahat. Dapat lang natulungan ko ang sarili ko na kalimutan na siya. Sa Netherlands, magsisimula ako ng panibagong buhay. Kasama ang aking ama. Alam kong magiging masaya din ako. Ready ka na ba? Ready ka na ba na makita si Grandpa? Tanong ni Dominic sa akin. Napakurap ako ng makailang ulit bago ko binalingan ito ng tingin sa kabilang bahagi ng upuan. May red wine itong hawak habang seryosong nakatitig sa akin. Siyempre naman. Matagal ko na itong pinapangarap at matutupad na din sa wakas, nakangiti kong sagot. Kaagad naman itong napatango. Huwag mo nang isipin ang kabiguan mo. Kalimutan mo na ang walang kwentang lalaking iyon, sagot pa nito. Kunot noon naman akong napatitig dito. Hindi naman ako nagkikiwento sa kanya tungkol sa namagitan sa amin ni Charles, pero parang may alam ito. Hindi ko din nabanggit sa kanya na tuluyan na akong itinakwil ng mga Sebastian. Ayaw ko kasing magalit ito at baka tutuhanin niya ang banta niya noon na gusto niya akong ipaghigante. Wala daw kasing pwedeng manakit sa amin. Simula nang umalis ako ng condo unit ni Charles, never na akong nagtangka pa na makibalita sa mga Sebastian. Nagkukulong na lang din ako sa aking kwarto at kung lumabas man hanggang garden lang. Ilang beses na din akong niyaya ni Dominic na mamasyal ng mall pero palagi kong tinatanggihan. Pakiramdam ko, kahit gaano pa kaganda ng paligid, wala nang halaga sa akin. Parang biglang nawala ang gana kong mabuhay. Hay, pag-ibig nga naman. Kaya iniiwasan kong tamaan ako niyan eh. Ayaw kong matulad sa iyo na parang tanga. Bigla na lang natutulala, muling wika ni Dominic. Naiinis ko itong tinitigan. Pwede ba? Ang ingay mo, inis kong sagot sa kanya. Ang daldal nito ngayon. Ibang-iba sa Dominic na nakilala ng karamihan na tahimik at akala mo papatay ng tao kung makatitig. Ibang-iba siya kung umasta sa harapan ko. Sa bagay, kung tutuusin, mabait naman itong si Dominic. Hindi ko lang maintindihan kung bakit pinili nitong maging bad boy sa harap ng ibang tao. Paamong hindi ako mag-iingay? Kanina ka patahimik dya eh. Hindi ka nagsasalita dyan. Dalawa lang tayong magkaharap ngayon at alaganan naman nakausapin ko ang sarili ko, sagot nito. Humalikip-kip lang ako. Wala ako sa mood na kausapin ito ngayon. Sumasakit pa rin ang kalooban tuwing sumasagi sa isip ko si Charles. May private room pala dito. Ang mabuti pa doon ka muna para fresh ka mamaya pagharap kay Grandpa. Tigilan mo na ang kaiisip sa Charles na iyon.
Ikaw din, baka lalo kang pumangit niyan, nakangisi nitong wika. Kaagad ko naman itong inirapan sabay tayo. Heist! Hintayin mong makarecover ako sa heart touches ko. Makikita mo kung ano ang tunay kong ugali, naiinis kong sagot sabay talikod sa kanya. Narinig ko pa ang mahina nitong pagtawa bago ako nakapasok sa loob ng private room na tinutukoy nito. Iba na nga talaga ang mga mayayaman. Imjin, may kama sa loob ng private jet na ito. Pwede din bumiyahe ng ibang bansa na hindi na kailangan pang sumakay sa mga commercial flights. Pwede nga akong matulog habang nasa biyahe kami. Mabuti na din iyon dahil alam kong ang laki na ng airbags ko. Ilang araw na akong hindi nakakatulog ng maayos dahil sa sakit na nararamdaman ng kalooban ko. Kaagad na akong humiga ng kama. Komportable naman ang pakiramdam ko. Feeling ko nga nasa hotel lang ako eh. Sa sobrang pagpupuyat ko nitong mga nakaraang araw, hindi ko na namalayan pa na napahimbing na pala ako sa pagtulog. Nagising na lang ako sa mahinang tapik sa pisngi ko, kaya kaagad akong napadilat. Akala ko kung napaano ka na. Grabe ka, wala kang ibang ginawa buong bayahe, kundi matulog, malumanay na wika ni Dominic. Wala sa sariling napakurap ako at dahan-dahan na bumangon. Nasaan na tayo, tanong ko. Nandito na tayo. Maghanda ka na. Didiretso muna tayo ng hotel para makaligo ka at makapag-ayos bago tayo uwi ng bahay. Ayaw kong makita ka ni Grandpa sa ganyang hitsura, sagot nito sa akin. Wala sa sariling napatingin ako sa salamin. Hindi ko pa naiusan na mapangiwi nang makita ang hitsura ko. Para akong bruha. Sabog-sabog ang buhok ko at nangingitim ang paligid ng mga mata ko. Dagdagan pa ng eyebags ko na pwede na yatang sabitan ng kaldero sa sobrang laki. Napangiwi ako at muling tumingin kay Dominic. Ayusin mo ang buhay mo ha. Kapag malaman ni Grandpa na nagdurusa ka baka iutos noon na ipapatay ang Charles na iyon, banta ni Dominic. Kaagad ko naman itong pinanlisikan ng mga mata. Pwede ba? Puro karahasan iyang tumatakbo sa utak mo eh. Kainis ka talaga, sagot ko. Tumawa ito at mabilis na naglakad palabas ng kwarto. Mag-ayos ka na dahil nandyan na ang kotse na susundo sa atin. Papaayusan muna kita bago iharap kay Grandpa. Baka pati ako malagot sa hitsura mo ngayon eh. Sabihin noon pinabayaan kita, ngisi nito mabilis na lumabas ng kwarto. Marahan naman akong napabuntong hininga at hinagilap ang bag ko. Kinuha ko ang suklay at pumasok sa maliit ng banyo. Nag-toothbrush at naghilamos na din kumpleto naman pala sa gamit ang banyo, kaya naman hindi na ako nahirapan pa na gawin ang personal hygiene ko. Mabilis na lumipas ang oras. First time kong lumabas ng bansa, kaya naman na-appreciate ko ang mga nakikita ko sa paligid. Bago lahat sa mga mata ko kaya hindi ko maiwasan na maaliw sa mga tanawin na nadadaanan namin. Dumiretso nga kami ng hotel para maayusan daw ako. Pagdating ng hotel nagulat pa ako dahil may mga naghihintay na sa amin. Mga taong walang ibang gagawin kundi ang i-makeover daw ako. Hindi na ako kumontra pa. Medyo matagal na din pala akong hindi nakapagpasalon sa Pilipinas. Aangal pa ba ako? Pagkakataon ko na ito para maayusan ng mga ibang lahi. Pagkatapos na masiguro ni Dominic na maayos na ang hitsura ko bumiyahe na ulit kami ng halos 2 oras. Lahat ng nadadaanan namin bago sa mga mata ko kaya nag-enjoy ako. Malayong malayo sa hitsura ng Pilipinas. Napatuwid ako ng upo nang mapansin ko na pumasok ang sinasakyan namin sa isang napakaluwang na bakuran. Mula sa kinaupuan ko, kita ko ang nagagandahang bulaklak sa paligid. Nabaling ang tingin ko sa medyo may kalakihang bahay at hindi ko maiwasan na mapangiti. Style pa lang ng bahay alam, kung ginastusan iyon ng hindi basta-basta. Let's go, tanong ni Dominic sa akin. Nakalabas na pala ito ng kotse nang hindi ko namamalayan habang nakalahad ang kanyang kamay sa akin. Nakangitigi naman iyong tinanggap. Dom, sabihin mo nga sa akin gaano kabait ang daddy ko, tanong ko sa kanya. Parang gusto ko tuloy kutusan ang sarili ko. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagtanong ko tungkol sa ama ko. Okupado kasi ng isip ko kay Charles nitong mga nakaraang araw. Mali ang tanong mo, Francine. Dapat itanong mo sa akin kung gaano kademonyo si Grandpa, nakangisi nitong tanong. Kaagad naman akong napabitaw sa pagkakahawak dito. Hinarap ko ito at masamang tinitigan kaya muli itong natawa at nagpatiuna ng pumasok sa loob. Kaagad naman akong napasunod dito.
Pagkapasok ko kaagad na sumalubong sa paningin ko si Dominic. Nakayuko ito habang kaharap ang may edad ng lalaki. Para naman akong pinako sa aking kinatatayuan nang bumaling ang tingin nito sa akin. Bigla kong naramdaman ang pagkabog ng puso ko. Sa wakas, dumating na din ang pinakahihintay ko. Ang masilayan ng personal ang unika iha ko, nakangiti nitong wika habang nakatitig sa akin. Mabagal itong naglakad papunta sa akin habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa aking mukha. Para naman akong ipinako sa kinatatayuan. Francine, ikaw na nga ang matagal ko nang hinahanap, wika nito at kaagad kong naramdaman ang pagyakap nito sa akin. Hindi ko naman napigilan pa ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Pakiramdam ko ng mga sandaling ito biglang naging kumpleto ang pagkatao ko. Iba pa rin pala sa pakiramdam na mayakap mo ang tunay mong ama. Pakiramdam ko lahat ng sakit ng kalooban na naranasan ko nitong mga nakaraang araw biglang napawi. Pakiramdam ko bigla akong nagkaroon ng kakampi sa buhay. Dad! Daddy, ikaw ba talaga yan? Wika ko habang umiiyak sa bisig nito. Tanging paghaplos lang sa buhok ko ang naging sagot mula sa kanya. Naramdaman ko din ang pagyugyog ng balikat nito, senyales na umiiyak din ito ngayon. Diyasking bata ka. Bakit ngayon mo lang siya dinala dito? Narinig kong singhal ni Daddy kay Dominic pagkatapos ako nitong yakapin ng mahigpit. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Grandpa, ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ni Dominic. Halata sa hitura nito ang pagkagulat. Akala mo ba hindi ko alam ang mga pinanggagawa mo sa Pinas? Mas inuna mo pang asikasuhin ang mga papeles kaysa ipaalam sa akin na natagpuan mo na ang unika iha ko, bulyaw nito kay Dominic. Hindi ko naman maiwasan na sipatin ng tingin si Daddy. Kahit may edad na ito, bakas pa rin ang pagiging magandang lalaki nito noong kabataan pa. Mukhang kasing tangkad ko lang din ito. Walang duda, tatay ko nga ito. Pareho kami ng kulay ng mata eh. Iibig niyo po bang sabihin, alam niyo lahat ng nangyayari sa Pilipinas? Sinusundan niyo po ang bawat galaw ko, nagtatakang tanong ni Dominic. Ano ang palagay mo sa akin, tanga? Uy Dominic, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Bakit ba ang tagal mong dalhin dito si Francine? Kaunti na lang talaga at ako na mismo ang umuwi ng Pilipinas para sunduin siya, malakas ang boses na wika ni Daddy. Hindi ko alam kung galit ba ito o normal lang sa kanya ang sumigaw. Sa hitsura ni Dominic mukhang sanay na ito sa ugali ng kanyang lolo. Kung alam ko lang po na alam nyo na pala, dapat pala hinintay na lang kitang umuwi ng Pinas eh. Ang tagal mo na kayang hindi nakakauwi doon, sagot naman ni Dominic. Akmang aambahan na naman ni Daddy ang kanyang apo ng lakas loob akong pumagitna. Ibang klase pala talaga ang pamilyang ito. Imbes na magkumustahan dahil kakarating lang namin mukhang mag-aaway pa sa harap ko. At ang masaklap pa parang hindi magkadugo kung itrato ang isa't isa. Tama na po. Daddy, gutom po kami. Wala po bang food dito? Tanong ko. Natigilan naman si Daddy. Masamang tinitigan ulit ang apo bago nagsalita. Hindi mo ba pinakain si Francine? Bakit gutom siya? Hindi ka man lang nag-abalang bigyan ng pagkain habang bumibiyahe kayo papunta dito, galit ang tono ng boses na tanong sa apo. Imbes na mapabuti ang sinabi ko, lalo pa yatang napasama. Hey, bahala na nga sila. Hahayaan ko na lang siguro na mabugbog itong si Dominic. Ito naman kasing si Daddy kung umasta akala mo walang ginawang matino ang apo niya. Kakamot-kamot naman si Dominic ng ulo na sumulyap sa akin. Sa hitsura nito, mukhang nakalimutan niya na buong biyahe akong natulog. Nakalimutan yata ang last kain ko pa ay noong bago kami sumakay ng private jet. Ni tubig hindi ko nagawang uminom. Sorry Grandpa, tulog po kasi siya buong biyahe. Wala kasing ginawa nitong mga nakaraang araw sa Pinas kundi ang magpuyat, sagot nito. Mukhang balak yata ako nitong sisisihin para makawala sa init ng ulo ni Daddy. Kaagad naman akong lumapit kay Daddy at kumapit sa braso nito. Matamis ko itong inisyan bago nagsalita. Kasalan ko, Dad. Akala ko kasi nasa hotel lang ako buong biyahe. Hindi ko na malaya na napahimbing ang tulog ko. Huwag niyo na pong sisihin si Dominic. Naging mabait naman po iyan noong nasa Pinas kami, nakangiti kong wika. Tinitigan naman ako ni Daddy bago napangiti. Talagang nakuha mo ang hitsura ng nasira mong lola. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito, anak. Ang makita at makasama ka, nakangiti nitong sagot sa akin. Napansin ko pa ang pangingilid ng luha sa mga mata nito. Siguro dahil sa tuwa na nararamdaman.
Simula nang nalaman ko na hindi ako tunay na anak ng mga Sebastian, nangarap din po ako na makita kayo. Salamat po dahil hindi po ako binigo ng tadhana, sagot ko habang pigil ang pag-iyak. Muli kong narinig ang pagtikhim ni Dominic. And it will not happen kung hindi dahil sa akin, nakangisi nitong sagot. Kaagad naman itong pinukol ng masamang tingin ni Daddy. Mapapel talaga itong si Dominic. Parang bata kong umasta sa harap ni Daddy. Ang hilig magbuhat ng sariling bangko. Sebastian Residence. Charles, ano ba, tigilan mo na nga iyang kakainom mo. Pinapatay mo na ang sarili mo ah. Umaga hanggang gabi wala kang ibang ginawa kundi uminom ng alak. Ano ba alaga ang gusto mong gawin namin para lang tumigil ka na at ayusin ang buhay mo? Tanong ni Ashley sa kanyang anak. Sa hitsura nito, halata na sa mukha nito ang pag-aalala para sa kapakanan ng panganay na anak. Ngayon pa lang naisip na niya kung gaano kalaking pagkakamali ang nagawa nila para sa anak. Ngayon pa lang, nakikinikinita na nila na sila ang dahilan kung bakit nauwi sa ganito ang lahat. Hindi man direktang aminin ni Charles, alam ni Ashley na unti-unti nitong pinapatay ang sarili. Pagkatapos ng kumprontasyon sa kondo unit na pag-ari nito pinilit niya itong umuwi ng mansyon para magabayan. Hindi naman nila akalain na wala itong ibang gagawin kundi uminom ng alak. Hindi din ito nakakausap ng matino. Charles, anak. Tama na. Hindi mo man lang ba naisip na nahihirapan din kaming nakikita ka sa ganitong sitwasyon, muling wika ni Ashley sa anak. Mapupungay ang mga matang tumitig naman si Charles sa kanyang ina. Leave me alone, ma. Wala nang dahilan pa para mabuhay dito sa mundo. Wala na ang babaeng mahal ko. Itinakas na siya sa akin ng lecheng Dominic na yon, halos pasigaw na sagot ni Charles. Hindi naman makapaniwalang napatitig si Ashley sa kanyang anak. Pangalan pa lang ng binanggit nito na posibleng sinamahan ni Francine, biglang nanayo na kaagad ang balahibo niya sa kanyang katawan. Hindi lingid sa kaalaman niya kung gaano kalupit ang Dominic na yon. Ni sa hinagap hindi niya akalain na sa taong iyon sasama si Francine. Anong sabi mo? Si Francine sumama kay Dominic de la Fuente. Paanong nangyari iyon? Paano silang nagkakilala? Tanong nito. Hindi na sinagot pa ni Charles ang kanyang ina. Muli itong tumungga ng alak. Enough. Charles naman. Hindi pwedeng palaging ganito. Alam ko kung gaano kalaki ang kasalanan namin sa iyo, pero huwag mo naman sanang iparamdam sa amin na kami na ang pinakamasamang tao sa mundo. Muling wika ni Ashley sa anak habang hindi na napigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Inilayo na din nito sa anak ang bote ng alak. Hilam ang luha sa mga mata, tinitigan niya ang humpak na pisngi ni Charles. Ang bilis ng pagbasak ng katawan nito. Malayong-malayo na ang hitsura nito sa pagiging makisig na Charles. Sa mabait na Charles at puno ng pangarap. Parang biglang nadurog ang puso ni Ashley. Ano itong nagawa nilang malaking pagkakamali sa sarili nilang anak? Bakit nauwi sa ganito ang lahat? Charles, anak, I am sorry, basag ang boses na wika niya dito. Hindi na siya nakatiis pa. Kaagad na siyang naiyak dahil sa awa na nararamdaman sa anak. Ma, tulungan niyo ako, ibalik niyo si Francine sa akin. Siya lang ang nag-iisang dahilan para ipagpatuloy ang buhay. Siya lang at wala nang iba. Sambit ni Charles. Ramdam niya ang pagyugyog ng balikat nito, palatandaan na umiiyak ito ngayon. Lalo naman siyang naiyak dahil sa nararamdamang habag para sa anak. Kung may rewind lang sana sa mga nangyari na hindi na sana nila pinanghimasukan pa ang kagustuhan ng anak. Hindi na sana nila ito pinilit na magpakasal kay Micaela. Hindi sana aabot sa ganito ang lahat. Kasalanan nila ang lahat kung bakit unti-unting nasisira ang buhay nito ngayon.